na? Mami Si kayo, ma'am, mami at saka kayo. si sir. Okay, nakalaro na. Makinig na rin po para at least ma-refresh po yung ating mga alam, ha? Okay, kauna-unahang rules po dito, yung pagiging honest natin. Naintindihan? Kasi honesty game to, ibig sabihin, pag tinamaan ka, kahit hindi masakit, aamin ka na agad. Baka sobrang sakit natin, at least pahugot yun, ha? Diba? Okay, sa lahat po ng parte ng katawan, simula baba, pataas, kasama po yung mga kasuotan natin, ha? Kasama po ang mga kasuotan, sapatos, pantalon, jacket, vest, kung ano man, sombrero, saklob, maliban lang po sa baril. Basta po sa lahat ng parte ng katawan, kasama po yung ating mga kasuotan, consider po yun na hit. Maliwanag po ba? Pag tinamaan po tayo dyan, meron po tayong isang salitang sasabihin, hit coming out, then surrender position. Ganito po ang pag-surrender. Yung iba po, ganito lang sumurrender. Ito kasi naka-proper position pa po kayo na pwede kayong lumaban. Pagbabarilin pa po kayo dyan. Kailangan po surrender po kayo, kailangan lagi pong naka-proper position. Hindi yan? Pag tinamaan po kayo sa lahat po ng parte ng katawan, tinamaan kayo, hit coming out. Ayun po ang isisigaw nyo, ha? Lalaksan nyo po ang sigaw, baka mamaya ingaw ng pusa ang gawin nyo, hit coming out. Kayo lang ang nakakarinig. Kailangan medyo malakas po. Hit coming out! Para at least marinig nung nabaril sa inyo. And then, pwede naman, pwede naman. Pwede magmula. Talaga kayo ng kagustuhan mo, pwede naman. Okay, pag tinamaan po kayo niya, hit coming out, lalaksan nyo lang po para at least marinig nung nabaril sa inyo. And then maririnig ko yon, isisigaw ko din po yun para at least matigilan kayo sa pagbaril. Naintindihan? Ayun po yung unang salitang sasabihin natin dyan. And then, halimbawa naman po, naubusan ng bala, nasira ang baril. Kung naman po nangyari sa baril, hindi naputok, naubusan ng bala, nasira. Ang isisigaw naman natin dyan ay gun down. Gun down dahil surrender position pa rin po. And then, pag nag-gun down po kayo, kung saan po kami nakatayong dalawang marshal, dun po kayo pupunta. Kayo po ang pupuntahan, hindi po kami ang pupunta sa inyo. Para at least ma-check namin yung baril nyo kung bakit siya nag-gun down. Maliwanag po ba? Yun lang po yung dalawang salitang tatandaan nyo dyan. Naintindihan? Pag tinamaan po, anong sasabihin? Hit coming out. Yan, very good. Pagka naubusan ng bala, nasira ang baril, Ganda. and then go to the martial position. Okay? Maliwanag ba yon? Yes, sir. Okay, very good. O, sumunod naman po sa proper position po ng paghawak ng ating baril at saka sa gun safety. Proper position po ng paghawak ng ating baril, ito para din tuntunay na baril. Yung bigat niya halos the same din. Mabigat lang ng kaunti yung tunay kasi gawa ng bala niya. Proper position po sa paghawak nito, lagi po syempre, lagi nakano sa balikat para at least yung bigat ng baril, magdadala din si balikat. Naintindihan? Ganun po. And then lagi po kayo sa magazine nakahawak. Kasi kung halimbawa nakaganyan kayo, mamamarke. Pag ganyan-ganyan kayo, para kayong bulati dyan. Ang sama naman po tingnan, di ba? Eh kung naka-proper position po kayo, madali po kayong makakakilos. Babataas lang. Naintindihan? Yun po yung lagi pong nakatuon sa balikat. And then, dito po sa airsoft, hindi po kagaya ng tunay na baril na kahit saan pwede kayo humawak. Dito po lagi po automatic kayo sa magazine hahawak. Kasi pag hindi kayo nakahawak pagbisa sa magazine, hindi po nalabas ang bala. Pero naputok pa rin ang baril. Yun nga lang, hindi nalabas na bala. Yun nga lang, kailangan pag kayo kumalabit, laging automatic may lalabas na bala. Pag walang nalabas, huwag nyo na pong kulbitin kasi masisira po ang ating baril. Baka ma-penalty po kayo dyan. Maliwanag po ba yon? Proper position, ulitin ko po. And then hawak po sa magazine. Hindi lang po siya basta nakahawak ka. Ipinupush po pataas kasi luwag yan. Kailangan nakapush pataas, tulak pataas. Hila pa pa ganito, tulak naman to. Maliwanag ba? Wala po kayong tanong doon sa proper position ng paghawak ng ating baril? Okay. Dumako naman po tayo sa gun safety natin. Gun safety po natin, tatlong level po yan. Safety, semi, and auto. May mga nakala naman po yan, may naka-indicate. May mga pangalan po yung iba. Kung saan nakaturo yung maliit na tusok, ha? Ayun yung ano niya, safety, ibig sabihin hindi natin makakalabit. Pero wag po kayong aasa sa safety, ha? Kung sakaling halimbawa hindi pa po kayo nakikipaglaban, kung hahawak po kayo ng baril, lagi po kayong naka-finger out kagaya nito. Kung mapapansin nyo, hindi pa po ako nahawak sa gadilyo. Naintindihan? Kasi kahit pa sabihin naka-safety yan, ang baril kasi pag minsan nagmamalfunction yan, hindi sa sinasadya, naputok at naputok. Kung malikot ang kamay mo, kung lagi kang sa trigger, nakahawak. Maliwanag ba? And then kung hahawak po kayo ng baril, hindi pa po kayo nakikipaglaban, dapat po kayo may disiplina. Lagi po nakaganan, o kaya po nakaganto.
Bawal po kayo magpapatutok-tutok sa lahat ng taong narito. Mahayop man o mahalaman ha. Kasi kailangan po, paghahawak po kayo ng baril, kailangan po kayo ay mayroong disiplina. Kasi ang baril nakakasakit, nakakamatay. Naintindihan? Kaya dito po kailangan po ng disiplina ha. Okay, balik po ako doon sa gun safety natin. Safety, ibig sabihin hindi nga makakalabit, i-adjust ko ng isa. Semi na po yun. Ang semi naman po natin, paisa-isa lang ang labas niyan. Ito po yun. Yun po ang semi. Semi nyo yun, in-explain ko lang po yun sa inyo. Pero mamaya po, lahat ng gagamitin natin, naka full auto tayo. Sunod naman po, full auto. Sa full auto naman, 2 to 3 seconds lang kayo kakalabit. Bawal kayong kumalabit ng trigger happy. Kailangan po 1, 2, 3 bitaw, 1, 2, 3 bitaw. Ganito po yon. Panoorin nyo po. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nakukuha. Pwede naman yung sunod-sunod basta may pagitan lang po ng kahit isang segundo. 1, 2, 3 bitaw, 1, 2, 3 bitaw. Huwag nyo pong ibababad yung inyong kamay sa gatilyo kasi dire-diretso putok yan.